po na astrology. Miss Queen, unahin muna kita. Ano ba yung challenge na kinakaharap mo kapag di ba nagbabasa ka rin ng ng birth chart? Ano yung mahirap sa pagbabasa ng ng mga birth chart? Magbasa ng mga birth chart kapag po naka-retrogrades po yung mga planets nung binabasa. Ayun. Ibig So, sabihin, yun yung challenge doon. Meron po, opo. Meron pa po mga hindi pa po natatapos sa mga nangyari sa past life, kaya mahirap basahin. Sometimes because there's a Jupiter on their 12th house, ibig sabihin, bago ko sila mabasa, nakakaranas ako ng pagkakaroon ng sakit because their guardian is very overprotective. So may mga birth charts po na very na dapat hindi mo sasabihin. Ganun ba yun? Ayaw ipabasa sa'yo. Magpaalam mo na talaga with consent and kailangan naka-protection po yung magbabasa. So tama. Na very over-sealed. And sometimes, hindi mo talaga alam kung ano yung birth time mo because you are not meant to nababasa. Ano yung life. Wow. I think this is also tama yung binabanggit mo message, no? Na tayo dapat maging empath, maging intuitive tayo sa ganitong larangan din sa astrology. Kasi kailangan mo rin kausapin dito yung mga spirit guide ng mga tao na gusto magpabasa ng astrology chart nila. Yeah, tsaka kaya hindi kailangan basta-basta. Okay, kailangan talaga grounded din yung magbabasa. Kasi if the person or the astrologer has full of ego, hindi niya talaga mababasa. Kasi magkakaroon din ng clash yung mga guides. Wow. And pwedeng mailihis or maligaw yung reading. And which is medyo delikado din kasi iba yung, kaya hindi lahat is for astrology. Talagang chosen ones din to. Kasi pinag-aaralan mo and you have to be very careful kasi pwedeng maging destructive yung pagbabasa mo at pwedeng maka-apekto sa binabasahan mo. Hindi lang ibig sabihin na masyado ka nang magaling magbasa. Kailangan mo pa rin humingi ng guidance sa spirit guide mo at the same time dun sa mismong binabasahan mo. Kaya kailangan mo rin magkaroon ng sympathy and empathy. Kahit na gusto nung tao na basahin yung astrology chart niya, yung birth chart niya, pero ayaw nung mga spirit guides, walang magagawa. Walang magagawa yung mismong gusto magpabasa. Possibly. Talaga? Opo. Ayun. Brother Jay, meron ka ng tip kasi gusto mo rin matuto ng astrology. Actually, Jupiter ko nasa 12th house. Talaga? And then, ayun and then, yun nga, meron kasi yung mga guide ang bawat tao, yung mga planetary, mga planets, no? Yun nga, meron ngang example, meron Saturn in Sagittarius, 7th house. Sila yung parang may mga protective energy doon na pag inaway mo sila, is babalik sa'yo ng mas matindi. Yun, so may mga energy sila na gano'n. So hindi lang yun, marami pang iba, maraming planets yung gano'n. Ayun. So importante pa rin na makipag-communicate ka rin dun sa mga guides ng mga gusto magpabasa ng kanilang birth chart. Ayun na. Yes, connection of kaya mag-tune in. Hindi basta-basta. Yes. Akala nyo basta-basta lang, ha? Ay, marunong din ako niyan, sabi siguro iba, pero wala. Yung intuition mo dapat pinagagana rin natin. Although lahat naman tayo meron pong intuition, at the same time, kailangan natin mapag-aralan how to tune in dun sa mga energies, vibration ng mga guides ng ating mga binabasahan ng kanilang birth chart. Alright, sabi ni Joseph Cabrera, Saturn is a gas giant planet. Interesting yung moon niya na Titan. Actually, di ba maraming moon to? Itong Saturn, kasi possible na may microbial life doon or other life forms, siguro nakaka-apekto yung gravity ng Saturn sa buhay natin. Actually, lahat naman ng planets sa solar system natin may effect sa atin. I don't know kung meron ding effect sa atin ibang mga galaxies. Sa astrology ba na pag-aaralan yan? Hindi pa siguro. Pero possible Kasi nga nakabalance tayo lahat Even the asteroid niya may kinalaman din sa life din natin. Pag pumasok sa ating solar system.
isa sa planetary mo, sa house or sa astrology mo. Talaga, Yun. oo. So meron siyang connection din sa atin. May balita pa nga na makipag-join force daw ang Andromeda Galaxy sa Milky Way Galaxy. Pero huwag kayong mag-alala. Matagal pang panahon yun. Ilang billions of years ba yun bago mangyari? Dami tuloy na kasi may mga kumakalat sa YouTube na gano'n na sasalpukin na raw ng Andromeda ang Milky Way. Malayo pa ho. Baka nasa ibang lifetime na tayo niyan. Alright. Magandang gabi rin po kay Marilu Geronimo. Now, ito, ang isa lang nating concern dito, ano ang effect ng Saturn retrograde sa mga nangyayari sa bawat bansa? Let's say sa yung Ukraine, ongoing yung kanilang war with the Russians. Dito sa atin may mga pasaway din na gustong guluhin ng peace and stability sa Indo-Pacific region. Sa palagay ba ninyo, Miss Queen, Felice, ano ang effect ng Saturn retrograde sa ganito mga pangyayari sa paligid natin, bawat bansa? I believe, sir, makikialam ang nature pagdating sa mga bagay-bagay. Kasi kailangan natin ng balance. Oo. In the other side, ang parte ng mundo, there's paradise, there's hell. Diba? Okay. Pero kapag kunwari, katulad yan, may mga bansa, they will actually accumulate mother nature strike. Kakaroon tayo ng mga bagyo, lindol, ganyan. Ayun nga. During Saturn retrograde. Actually, bago pa pumasok ang Saturn retrograde, matindi na yung bahang tinamasa ng China. Ha? Abay, kaliwat kanan yung mga baha. Balance lang. Alaga. Nagkakaroon ng binabalansin ni Saturn ang kaganapan, ang mga pangyayari sa paligid, ganito. Dito ba, Miss H, kaya ba nating gawan ng chart ang bawat bansa? Meron ba May nun? gumagawa naman. Pero i-share ko lang yung experience ko. Yung na-mention nyo kasi yung lindol at saka yung pagbaha naman. Yes. Like few days ago, sobrang sakit talaga ng ulo ko na para talagang binibiyak na hindi mo ma-explain yung feeling until such time talaga na nagsuka na ako. Tapos right after 2 days right after that, doon nagkaroon ng lindol. So, 7.1 yun sa may parang nabalita rin sa DCRH. Parang Sultan Kudarat ata. Di ba sa ibang bansa yun? Meron din po. Tapos dito rin sa Pilipinas meron. Ayaw nga. So, medyo malakas yung earthquake. Pero hindi naman tumama sa kalupaan. Yes. Nasa dagat yata. Somehow, kagaya nga ni sinabi ni Miss Queen, binabalanse po lahat. Ang difference lang, pagka mga light workers and grid workers, talaga naapektuhan din ng mga events ng ganun energetically. Kasi kumbaga, parang bago tumama talaga, for every person kasi kung mangyari tong sakit ng ulo, ng magsusuka ng ganyan, talagang iba yung pakiramdam. So, kung ang tao ay may pinagdadaanan pa sa personal na buhay, then tatama yung ganito physically, medyo mabigat. Kaya, yung Saturn talaga is binibigyan tayo ng lesson na kailangan natin panatilihin yung paggawa natin ng mabuti sa kapwa. Kasi, at the end of the day, tayo pa rin yung makakasama natin sa sarili natin. So, we don't actually put too much effort on other people's things. Kumbaga, parang sarili muna natin. Tama nga, Miss H. That was July 11, 10:13 a.m. Ang ganda pa ng oras, 10:13 a.m. July 11. Sa Palimbang, Sultan Kudarat. Pero malalim siya, nasa 686 kilometers yung lalim ng bitak. Tectonic. At mukhang nasa area siya ng dagat, may Cotabato Trench yung gumalaw. Ang dami pala mga naapektuhan din, Intensity force sa Davao Occidental. Wow. Pero sana naman wala namang naging masyadong effect or any damage. Ayan. Tulad binabanggit mo. Actually, nararamdaman naman talaga natin mga ganyan, yung may mga mangyayaring malalakas na lindol. Iba nga, ako may time na
biglang naglalakad ka lang, bigla kang nahilo, akala mo ikaw yung ikaw yung nahihilo Yung pala, meron pala mangyayaring pagyanig, ano ha. I think it's about time na maging ano rin tayo, maging sensitive tayo, maging aware tayo sa ganitong mga naramdaman natin kasi actually yung ating sarili sensor din to Di ba, Brother Jay? Opo, tama po yun. So, kasi nga, yung vibration, yung frequency is iisa. So, dumadaan din siya sa atin. Yes. So, yung hindi sanay dito is nagkakaroon sila ng takot. Actually, napamessage nga ako yung Mrs. Master, naramdaman mo ba to? So, ganun yung na-experience ko para akong mamamatay. Para akong nagpapanik. Ganun yung experience ko. Tapos, ganun na yung mangyayari pala. Alam mo, magkakasunod nga itong mga topic natin about this. Recently, last week, pinag-usapan natin yung tungkol sa mga crop circles and mga cloud formation. In fact, pinatitingal nga tayo lagi. Kasi mga cloud formation pala, nagbibigay din pala ng mga messages sa atin. Kung ano yung, bawa ikaw, nagbigla ka lang, nag-iisang problema mo at parang humingi ka ng guidance, tumingala ka lang, meron ka makikitang mensahe. Na out of nowhere, hindi mo alam kung sino nagbibigay sa atin ng mensahe. Maybe from divine beings, from galactic beings, na they are willing to help us na makapag-move on sa ating buhay. Queen Phyllis, may mga tanong ba yung mga naggustong magparid ng kanilang birth chart na gustong-gusto nilang masagot mo pero yun nga, dahil may problema at ayaw banggitin ayaw ipakita nung spirit guide, paano mo na-overcome, paano mo sinasabi yun sa nagtatanong sa'yo? Yun po, isa rin po yan sa mga, medyo challenge sa pagbabasa. Kasi not all people can read remediations. Merong mga birth charts na pinagkalooban na hindi sila maapektuhan ng karma ng binabasahan nila. Kasi when you say negative things about a chart, maapektuhan nun yung karma mo. Kasi kapag na-resolve nila yung lessons ng mas mabilis kaysa sa inaasahan, medyo nagkakaroon tayo ng maapektuhan ka. Pero kung very protected yung nagbabasa, hindi siya maapektuhan. Okay, mayroong isa. Sige, go ahead. Yung remediation kasi hindi siya basta-basta. Kasi yung negative things na nababasa sa chart, very, astrology is divinely, it's sacred. So yung pag binasa mo ang isang tao, you are entering their life, their energetic words, and their karma and dharma from other lives. Okay. Maraming salamat, Miss Queen. Miss H, paano naman ang treatment mo dun sa ganon? Since hindi naman po talaga ako fully nag-dive in sa astrology na po. So, yun nga, tama po yung sinasabi ni Miss Phyllis. Even sa healing and even Akashic record reading. So, it's a different thing, no? So, kailangan din talaga na protected yung gumagawa nun. Kaya, very grounding ka muna bago mo gawin yun. Hindi yan basta-basta Hingi ka muna na, oy, makakampi ko. Dito muna kayo. So, at saka hindi yan pag nagpa-reading ngayon, ora-orada. That's why it has to be scheduled. Kasi kailangan mo munang i-match yung frequency mo dun sa tao. May time ba na ikaw gumagana ng clairvoyance mo? May time ba na kapag nagbabasa ka, especially kapag may lumilitaw na dark forces na parang nililito ka, kino-confuse ka para hindi mo makuha yung tamang readings? Since I'm dealing with the energy po, meron talaga akong in-house. So, pag nagbibigay ako ng mga i-read, hindi din talaga ora-orada yung result nun. So, may mga ganong senaryo, especially kung yung tao. Kailangan mo munang tingnan mabuti. Yes. So, kung tama o hindi. Opo. So, maganda rin talaga na may practice ka na energy healing. Kasi, at the same time, napoprotektahan mo din yung sarili mo. At the same time, nahihil mo din yung sarili mo right after yung reading. Yes. So, it's very important kasi, yun nga, pumapasok din tayo doon sa karma ng tao. Parang di ba ganyan ang principle ng Reiki healing, Yes, parang give and take, Brother Jay, ganun di ba, based na rin sa yung experience, lalo na sa Spiritual Guide Philippines, pag may gustong magtanong sa iyo na kung saan naman po ang pakiramdam niyo sa akin ganun,
May mga ganun bang time na nakakita ka rin ng mga, mga Yes, opo. negative entities? Opo, ganun. Madalas po din nangyayari sa akin yun. And then may time na parang mental block ako. Mhm. Sabi ko, bakit hindi ko masabi? Nakita ko na. So, ganun na may mental block ako. Nagkakaroon ako ng questions. And then, tinry ko i-refresh yung mind ko para mabalikan ko yung scene na nakita ko. And then, ayun yung nangyayari. And then, yun nga, more on, sa spiritual guide kasi, more on advices ako, more on guides. Ikaw yata ang Yeah. godfather dun. The good father. Pero ayaw mong ayaw mong gayahin si Teacher Maharshi. Yeah. Teacher Maharshi, nakikinig ka ba? From Agartha. Ayan. Ito, mayroon lang nagpapatanong from from our friends. May biglang pumasok sa kokote ko. Kaya bang baguhin ng free will kung anong nakalagay sa birth chart? Queen Phyllis, any answer to that question? Depende, sir. There are parts of the chart na may free will, merong fated. Oh, talaga? May free will pero There are meron yung yes. talagang nakalatag na yun. It's ng 12 houses yun. Mm. Tapos pag nag-fall down yung planets mo sa free will, yes, pwede. Pero pag fated, hindi. Oh. Pero our soul, we are divine beings. We can really transcend those karmas. Talaga. Hindi mo siya feel. Parang Hindi maalala mo siya feel. Parang maalala ko tuloy yung mga encounters, yung mga pre-birth encounter na nakikita nila yung sarili nila with their guidance, with their spirit guide or spirit teacher na nakatingin silang dalawa dun sa isang operating table na may mga anak. Tapos sinabihan nung spirit teacher yung kanyang itong soul na to, are you ready? Alam mo na nung buhay mo. From your birth to death. Di ba? Nandoon yan, planado. Kilala mo na yung pangalan ng nanay mo, tatay mo, ano magiging buhay mo, maghihirap ka, mayaman ka, ganito. Lahat ng mga kahirapan ay are you ready? Yes, I am ready. So meaning, at that time pa lang, bago ka pinanganak, alam mo na kung ano magiging buhay mo eh. So I think yun yung pasok ng mga birth chart. Di ba? Yes po. Na naka-design na yung buong buhay mo. Yes. Yes. Wow. Ganun ba ang tingin mo, Miss H? Oh, yes po. Kasi, yun nga, tayo yung pumipili din ng magulang natin. And with that, regarding po sa birth chart din natin, kagaya nga na sinabi ni Miss Felisa, ni Miss Queen, fated, kumbaga, yun talaga yung destiny mo. Tsaka alam mo rin kung sino magiging kaaway mo. Well, actually, kaaway is part of your lesson. Yes. Lesson mo. Makikita mo din yung goodness from that kaaway. Yes. Di ba? And again, we are just the mirror of everyone. So nakikita rin ng China yung goodness from Philippines. Kasi rooted kasi talaga yan eh. Rooted din po talaga from the history eh. Lahat naman tayo may mga past eh. Even the past lives. So lahat yan, kumbaga nangyayari all at once right now. So how to resolve this depends on your karma. Depends on how you view. Kasi kumbaga, kung ano yung nasa labas na digmaan, may digmaan din sa loob yung mga tao. Yes, actually. So everything is just inside of us. In fact, tayo nakatingin sa kalawakan, nag-explore tayo, may universe. Pero inside us is also a universe. Yes. Di ba, Brother Jay? Tama po yun. So, universe is nasa atin din. Kaya ayun, tama yung sinabi ni Miss H na kung ano yung nangyayari sa labas is nangyayari din sa loob natin. So bago mangyari sa labas, dapat ayusin muna yung universe sa sarili mo. Yes, I think ayun yung kailangan gawin natin as a collectives no, para mas ma-cleanse itong mga karma. Para siyempre, kung gusto natin baguhin ang mundo, mag-umpisa tayo sa sarili natin. Alright. There is another question. Ang gagaling magtanong ng mga marites ko. Salamat to. Nandiyan pala kayo. No? Nagpa-participate din sila habang sila palutang-lutang dyan sa kalawakan. Ano daw ba ang difference ng Akashic records sa birth chart? Yun. Kaya bang
kaya bang i-overrule ng Akashic Records kung anong nasa birth chart o magkapareho sila? Miss Queen. Ang birth chart po kasi is what you sign up for. Okay. Yung pinirmahan mong buhay dito sa realm na to. However, Akashic Records is the series of lifetimes. Oh, yes. Na meron Mas wider yung scope niya, no? Universal. Yes, di ba sabi natin past lives, but we are, existing siya ng simultaneous past lives lang. Pero in reality, kunyari, ako ngayon, Diana, ako ngayon as a Reiki practitioner, meron din akong existing na timeline na nag-i-exist. Kaya ang sinasabi, the only true is now. Ayun. Alright. Miss H. Nagkakaintindihan tayo dyan. Mas broader yung coverage ng Akashic Records from lifetime to another lifetime to another lifetime to another lifetime. So, yung sa ano din natin, sa Akashic din natin, nandiyan yung storya ng buhay din natin. Even with the ano naman the nature. Ang birth chart kasi for this particular lifetime. Mababasa din even the past. Oo. However, the Akashic is the record of our lifetimes. So, posibleng ilang beses kang nabuhay. And even yung buhay mo sa ibang planeta, yung iba ko nabasa, nasa Atlantis. Yes. Ano sila, basta may mga ranks din sila. So, yung mga ganon is to open yourself up. Kasi, in that case, kailangan din natin malaman bakit tayo nag-i-exist ngayon. Ngayon, kung tad-tad ka lang ng problema sa buhay mo ngayon, paano mo malalaman yung purpose and mission mo sa ngayon? Kaya nga pumapasok si Saturn retrograde para turuan ka. Ano ba tong natututunan mo ngayon? Saan ba galing to? From your past life ba? Or from this lifetime but from your past? Ayun. For me, ang sa birth chart, para siyang mapa ng buhay natin in this lifetime. Yeah? Tama, Brother Jay? Sabihin na natin compass. Compass, Yeah, okay. yeah. Oo. So, magkaiba kasi sila. Yung Akashic kasi is masyadong wide. Para siyang library ng soul or life natin dito sa mundo. Yun, and then I suggest na, yung iba kasi gustong malaman yung kanilang past life, yung iba hindi. So, mas maganda siguro kung hintayin nyo yung tamang alignment na pag magpaparid kayo ng Akashic record. Kasi yung iba kasi pwedeng masira yung process nila. Yun. Ayun. So, ang dapat tandaan kapag gusto nyo magpabasa ng inyong birth chart, hindi iba kasi Akashic Records. Siguro sa other time pag-usapan natin Akashic Records, mayroon daw bantay dyan. Mayroon siyang librarian, di ba? Na nakakausap mo, pero parang raw yung librarian, parang suplado. Pag wala ka raw tanong, at tagal-tagal mo magtanong, iiwanan ka raw. Okay. Alright, so ano ang kailangan na, tama ba yun, Brother Jay? Si Queen Phyllis na lang siguro. Kapag merong gusto magpapasa sa iyo ng birth chart, ano hinihingi mong detalye? Accurate birth date, Birth date. time, birth place. Basta yun nasa birth certificate, nandoon lahat yun, di ba? Pati yung time. Opo. Kailangan po accurate. Kasi accurate. Kapag Hindi nabago dinoktor. dyan, kahit na isa, kahit na mali yung oras, iba na yun. Hindi yung gawa lang sa rekto. Hindi. Opo. Ayun. Iba na yung chart. Dapat yung authenticated ng PSA ba? Sure. Hindi yung maraming hindi yung gumamit ibang pangalan. Tulad ng isang mayora. Kilala na natin yun. Sino? Alright. So siguro this time papasalamat tayo sa ating mga bisita tonight. Miss H, muli magandang gabi sa iyo. Maraming salamat sa iyong pagtungo dito sa ating impilan para maging guest sa ating pinag-uusapan ngayon. Please invite our listeners, our viewers, yung mga would-be clients mo. So thank you po Sir Ray sa pag-invite again. Ang dami-daming pagkakataon ko nang nakapunta dito. Salamat. Well, gano'n naman talaga. Yun, sa mga viewers na gustong magpa-tarot reading or again kung nagre-resonate lang kayo sa practitioner, it doesn't mean na kailangan yung gawin yun. Very important doon yung resonate. Kailangan magma-match yung frequency mo doon sa practitioner. I'm not saying na pumunta kayo sa akin, pumunta kayo sa ganun. No, it depends on the vibration and energy. So, alignment lang lahat din. Saka sasabihin naman ng practitioner kung
oras yung ho ninyo na mabasa. Yes. Ganun yun eh. Opo. Meron kasi time na mabigat. Di ba? Pag mag-message pa lang siya, mabigat eh. Baka pwede some other time na lang. Yes. Hindi naman kayo nire-reject eh. Maybe kailangan lang Timing. pahupain. Timing. Magkaroon ng timing. Tama. Alignment. So, saan ka pwede mapuntahan? So, punta lang po kayo sa sa Divine Love Energy Healing Products and Services. PM lang po kayo doon. Ako po yung magre-reply. Sa Facebook page yun. So, wait nyo lang kung hindi ako nakapag-reply agad. Kasi syempre, kagaya nga ng nasabi natin, alignment and timing lang. Yes. Salamat, Miss Thank you H. po. Thank you po, Sir A. Miss Queen, Feliz. Saan ka raw pwedeng magpabasa sila ng birth chart sa'yo? Paano? Opo. You can reach me at my personal account Facebook, Queen Feliz. Medyo matagal lang ako mag-reply, pero Okay yun. baka in divine timing po. Tabi nga ni Miss H, basta nasa alignment. Timing. Yun. O, di ba? Opo. Pero hindi naman ibig sabihin na binabaliwala mo. No? So, sa Facebook Opo. page lang yan, Queen Feliz. Felice. Yan, yung Feliz. Aba. Parang magkaiba naman sa Feliz Navidad. Thank you so much, Miss Queen. Hanggang sa muli, Brother Jay, maraming salamat ulit sa iyo for the wisdom na na-share mo sa Yes, salamat po kay Ray. Yun, meron din po akong page, Spiritual Guide Philippines. And then, mabilis ako mag-reply pero matagal yung alignment. Ayos lang. Salamat po sa inyo. Thank you so much, Brother Jay, Miss H, and Miss Queen Feliz. Thank you rin po sa ating mga nakagapay sa ating program. Si Ma'am Annalyn Lang ay humahabol, Michael J. Caraniva, Jai Marie Gallardo, maging si Marilu Jeronimo from Cabanatuan, si Joseph Cabrera. Ayan. Salamat po sa inyong lahat. Hanggang sa muli po sa ating pa rin pong programang Gabi ng Misteryo. Mukhang gusto yatang i-discuss yung Akashic Records. No? Wow, mas malawak to. Sino kayo may invite ko rito? Ano pa rin pong lingkod mga kaibigan, si Ray Sibayan.